May gabi tanan. Kay ang atong lesson karong gabi na ako yulungan og words of heavenly wisdom. I think seldom ta maka-encounter ani or I don't know murag wa mga ko ka-encounter pa nga nga lesson. But what is common kayo nga makita nato nga phrase na medyo similar to this sa tanan ninyo. So may common nga ginagamit sa tao. I don't know, naka-encounter mo ng words of heavenly wisdom. Sa ako nga, marag wala man siguro. Ako ganyan, marag ako kabantayan ni. But ako na gituyo nga title, rather than dakatong common kayo. So, kung saan itong common kayo nga phrase or title? Discernment. Okay? Unsa pa? You mean words of discernment. Unsa pa? Unsa may lain pa? Aside pa words of discernment. Okay, nakahinumdom ninyo. About words of wisdom. Diba? Parang words of wisdom mo na sa common yung gayo na expression. But ako nang gipili na gino akong words of heavenly wisdom. Because doon na may duha klaseng wisdom yun actually. And there are many nga may mga statements. But in reality, parang naigi siya some kind of weakness. And ang uban na words of wisdom pero parang gibaro gyapon nila sa Bible. Anyway, so muna atong outline for tonight. So of course ang atong Proverbs 22 verses 17 to 19 atong itakol karong gabi una, tulo ka verses. And then I have 3 points here: the right acquisition of heavenly wisdom, the beauty of keeping heavenly wisdom, and then the best goal of having heavenly wisdom, then reflection. So muna atong tanawon karong gabi una, and I hope natay mapupuanin. Again, akong emphasize ang heavenly wisdom, not just wisdom. Ang to proverb mo na siya sa Holman Christian Standard Bible, sa Proverbs 22 verses 17 to 19 mo nitong basa. Listen closely, pay attention to the words of the wise, and apply your mind to my knowledge. For it is pleasing for you to keep them within you, and if they are constantly on your lips, I have instructed you today, even you, so that your confidence may be in the Lord. So muna una na tong version nga tanawon. So siguro self-explanatory naman siguro. It's a listen closely or attentively, maminaw yung tarong. Pay attention yan siya to the words of the wise. So, muna siyang words of wisdom, words of the wise man. And apply your mind to my knowledge. So, dili lang enough ang pagpaminaw. Naagad ang application. Diba? So, klaro diya. Because useless naman yung kayo nga maminaw. Ako, for example, na ako'y sigtambagan, di yun maminaw, o nag-suffer noon siya. So, muna, pwede makadungog sa pagtambag, pero kung dili apply, useless po. So, muna din, apply your mind to my knowledge. So, hindi nga version, mind yung gigamit. So, muna imong pangunahuna. Later on, natay another version. Nga kinisang knowledge na po laing version. So, tanala sa lahat ang ubang version na But before that, verse 18, it says, for it is pleasing to keep them. So, ang them that refers to the words of the wise. May mong i-keep within you. And then, and if they are constantly in your lips, so in other words, naasin mo mga ba, for example, mga tagagtambag, naagi siya basis. Dili siya ba kanabang himo-himo lang, no? Di ka lang sa tao niya. In the end, kulang sa wisdom. I've been repeating this ako mga sermons, Bible studies. Na ako'y gina-repeat kanunay ba nga. Kining sa kalibutan, labi na mga advocacy, nasa appearance of wisdom. Appearance of wisdom lang. Pero dili siya real wisdom. Labi na ako mukontra sa Biblia. Daghang mga mga advocacy ra ba nga nahimong law eventually kay tungo sa daghang mo support. Pero wisdom gikas Ginoo, wa gina mo support. Sayo Christians will closely support kanang wisdom nga gikan sa Ginoo. So, but mo ni kung sa atong pagkinabuhi, kanunay jud mga gula sa baba kining mga sakto nga wisdom, beneficial ginas mga tawo na minaw. But anyway, ingon dere, I have instructed you today. So, kay kani siya I have instructed you today, I think related ni sa ingon dia, listen closely, pay attention to the words of the wise. Diba? Magkasugo man siya, imperative ni 17. So, kadang sa 19, yung instruction is kato, maminaw ta sa words of the wise. So, kaya nga no daw, even you, so that your confidence may be in the Lord. So, dire, makita na to, nga no ako nag-titulan o heavenly wisdom. Kaya in the end, dapat, ang resulta is, we keep trusting in the Lord. Kaya sa ang wisdom in this world, because sa tao, niya ang tao mo trust dito, ay lang trust to ang tao. So, I have nakuha ninyo ang point nga nung ako ginisang i-specify nga, heavenly wisdom. Kaya again, daghan mga statements nga, in fact, siguro na-observe nato ni sa mga post sa mga social media. Mahilig sila mo post ka ng mga butang iya sa tao rather than iya sa Ginoo. O niya, muna, dito na musalig ang tao sa wisdom sa kaning sa iya sa tao.
So, muna nga direnta, ang resulta is, it should be trusting the Lord na kay confidence diya sa Ginoo. So that is why, dili ni siya makuha kung words of wisdom lang, ordinary nga wisdom. So kung gikan sa Ginoo na siya, it will lead you to trust or faith in God, no, in the Lord. Okay, so mo na siyang reason why I choose the topic, words of heavenly wisdom rather than words of wisdom. So other versions sa New American Standard Bible, extend your ear and hear the words of the wise. So I hope this is an expression, extend your ear. Kay na to ang literal na, di magina mo mutaas ang atong dunggan. So ang pasabot ng gini is, maminaw tayo, no? Maminaw kuno ta atong ipatalinghog ang atong dunggan sa mga pulong, sa mga manggialamon. And then, apply your mind gapon to my knowledge. So, parehara kanina. Then, for it will be pleasant if you keep them within you. So, mula ibalik-balik, pindot day kayo kung ato ko nang keep sa atong kagalingon so that they may be ready on your lips. So, naala kanunay, in the time there's a need, kunin mo magamit. Not only for advice sa laing tao, but imo mismo. Diba? Kung kita guided by the Word of God, natin mga decisions to make, atong i-factor in yun kung sa Ginoo, makaayo ba ni para sa Ginoo o dili. Diba? So kung naata ng words of wisdom or from heavenly wisdom, mag-guided kita even sa atong self. We can also help others, no, by sharing such wisdom. And then, again, ang verse 19, so that your trust, so there, instead of confidence, trust gamit, ay mong pagsalig maybe in the Lord. I have taught you today, you indeed. Ano yung translation sa New American Standard Bible? There is a New American Bible Revised Edition, the words of the wise. So, incline your ear and hear my words. So, instead nga, hear the words of the wise, hear my words na lang, kay supposedly daw, this is the words of the wise. Let your mind attend to my teaching. So, dire, instead of apply, mind yapo gamit, and then teaching na. So, yan pagtulunan rather than katong knowledge. For it will be well if you hold them within you, if they all are read in your lips. That your trust may be in the Lord. I make them known to you today, yes, to you. So again, gihatag ko ni aron ta mo trust sa Ginoo. Ipahibaw ta aron ta mo trust sa Ginoo. Laing version, there is a New Revised Standard Version Catholic Edition. The words of the wise. Now, incline your ear and hear my words, and apply your mind to my teaching. So magapon teaching. For it will be pleasant if you keep them within you, if all of them are ready on your lips, so that your trust may be in the Lord. I have made them known to you today, yes, to you. So, again, klaro kayo sa purpose nga nung i-advise ta to listen to the words of wisdom. Ang end result again is trust in the Lord. In the process, it's really nice to have this wisdom in our life. Sa American Standard Version, incline thy ear and hear the words of the wise, and apply thy heart unto my knowledge. So, all the English yung gamit, kanang thine, your man na siya, no? Then thy is your heart yapon. So, anyway, knowledge sa gamit, heart ng gamit dire. So, kanina, mind, karon heart. So, kung sa'yo magod, kaning mind ng heart, gamit sa Bible interchangeably. So, whichever, anyway, ang atong mind, nagkudros sa na ang heart, emotion, na diha ang atong malipay bata, ganahan bata, so on. For it is a pleasant thing if thou keep them within thee, if they be established together upon thy lips, that thy trust may be in Jehovah. I have made them known to thee this day, even to thee. Again, I hope familiar ta ng Old English. So, ang this, you, thy, thine, pareho na nga your. So, English Standard Version, incline your ear and hear my words of the wise and apply your heart to my knowledge. So, again, heart yapon na knowledge. For it will be pleasant if you keep them within you, if all of them are ready on your lips. So, dapat again, ready again. That your trust may be in the Lord, I have made them known to you, today, even to you. King James Version, incline your ear and hear the words of the wise and apply your heart to my knowledge. So, heart yapon. For it is a pleasant thing if you keep them within you. Let them all be fixed upon your lips, so that your trust may be in the Lord. I have instructed you today, even you. So, klaro. Sa duway, incline thine ear and hear the words of the wise and apply thy heart to my doctrine. So, instead of kanina knowledge, heart, gamit niya rin doctrine. Of course, this doctrine is an Old English word also. It's more on teaching yapon. Which shall be beautiful. So, term niya beautiful instead of pleasant. Pleasant ang uban. Which shall be beautiful for thee, if thou keep it in thy bowels, and it shall flow in thy lips. So, kanina, may siyang bowels. Anyway, that thy trust may be in the Lord. Wherefore, I have also shown it to thee this day. For the ISV, pay attention and listen to the words of the wise, and apply your heart to my teaching. So, teaching gamit niya. For it is pleasant when you treasure them within you. So, ang gamit niya, treasure rather than keep.
have them ready on your lips. As a result, your trust will be in the Lord. That is why I am teaching you today, even you. Sa NIV, pay attention and turn your ear to the sayings of the wise. Apply your heart to what I teach. So, dari what I teach ang gamit. For it is pleasing when you keep them in your heart and have all of them ready in your lips. So that your trust may be in the Lord. I teach you today, even you. So, klaro na instruction yun to listen to the sayings, the words of the wise. Kunya, after that, dapat i-apply sa ato kung sayang itudlo. Kunya, nindot daw na i-keep sa atong kasing-kasing kining words of wisdom. Nga dapat ready siya anytime we need it. So, sa atong mga baba, manggawas dahil na kung natin tambagan, even sa atong self, lagi, pwede na ito nagamitan. And then, ang yung result is, atong trust na sa Ginoo, dili sa tao. Kaya kung words of wisdom lang, posible nga nata sa tao ni trust. But dire dapat mo trust sa Ginoo. NLT, listen to the words of the wise, apply your heart to my instruction gamit. For it is good to keep these sayings in your hearts and always read it on your lips. I am teaching you today, yes, so you will trust in the Lord. So, last day, so you will trust in the Lord. Okay, so, I don't know, napamantay ikadugang atong gi-share, kay I'm sure, murag klaro naman siguro to, but just in case na mo i-add, can you say something, murag some insights sad, nga murag na po mga istorya, nga which is useful. Wala. Sa Zoom, basta na ganang mo share. Okay, wala. So, ari na ta sa, ako kita ito like, the right acquisition of heavenly wisdom. So, I hope obvious naman ito ganina. Ang atong proverb is actually about paying attention and listen to the words of the wise and apply your heart to my teaching. So, instructed man ta, maminaw yun, dapat ma-acquire ta. Pero again, ako emphasize ang heavenly wisdom. So, sa unsang paagi na ito makuha ni siya. Because naman kay mga na-observe na ito nga wala nila makuha for some reason. Kini siyang heavenly wisdom. So, before ko mo proceed, any idea kung sa'yo maayong paagi na makuha nato ni siya. Before that siguro, kini siyang heavenly wisdom. Naaba ni? Naba is Bible nga kita heavenly wisdom or wisdom ra gyud. Okay mo comment? Sige, kato na lang. Let's assume nga naa nang heavenly wisdom sa Bible and sa unsang paagi na to ma-acquire, makuha sa saktong paagi. Tunay mo. Ha? Being humble mo. Pride when maka-hinder. Okay, so being humble daw, kay kaning pride makahinder. Agree mo siguro tanan ang say maglisod tag sabot sa Bible or di ta ka follow sa Bible because of our pride. Usually mo ng Bible musupak sa ato nga or wag sa ato naandan. So muna nga kinahanglan gyud nga magpaubos ta. Kay kung di ta paubos, biyaan atong Bible kay di ta ganahang muusab sa tong kagalingon. So agree na siguro tanan. Napay lain mo comment? Wala, kamo diha. You can acquire wisdom through reading the Bible, and once you already have the wisdom, you can actually acquire the wisdom through reading the Bible. However, if you want to apply it, you have to unlearn those worldly wisdom that you learn so that you can really incorporate the heavenly wisdom and follow it as the serve as your guide. Okay, so nindot ko nga point na sisirikan. I hope nakuha rin nyo kay medyo laylay siya. So, katong yan nga, first is reading the Bible. Kanya, once na-read ka sa Bible daw, you have to unlearn katong worldly wisdom. Itinood yun na, magsupak man God. So, you have to unlearn the worldly wisdom, then you have pa ka maka-apply yun sa heavenly wisdom. So, nindot to siya nga points is. So, napabailain? So, agree sa ato nga basa ta sa Bible, and then, ang siya mabasa na to i-follow. So, in that way, we unlearn atong pero bagay, give up na to katong worldly wisdom lang na nakatuna na nato before. Kay dapat prevail ang heavenly wisdom. So sige, I hope agree na na. Daghang mga sayings, gani, yung mga philosophers for example. And in some way, nakaayo sa kalibutan, na po yung daghang pong mga dilimayo. So, ato sa tanaw ng nanghitabos kalibutan karon, daghang mga kagubot. Sumala pa ni James, but if you have better envy and selfish ambition in your hearts, do not be boastful and false to the truth. Such wisdom does not come down from above, but it is earthly and spiritual, devilish. So, careful taning wisdom from the world. Kamo, kung sa may example ninyo nakita nga, mura gina-treasure sa kalibutan, pero dili gid siya effective. And then, ang Bible, klaro kayo, na mo na siya angay buhaton. So, sige ko no, kay kasi naamo yung mga examples sa akin, lisod ko ako rin mag-istoryata na. Ha?
example ba nga naay siya gina-accept sa mga katawhan kay sige murag word of wisdom na to nga ni dapat. Kanya eventually dili siya effective. Nya kung tanawon sa Bible, kontra siya sa Bible. So sa may mga simple example nga mahatag nato. Example lang nga ang kasagaran mo buhat ani nga think sila nga may wisdom behind and then in the end dili gid effective, then ang resulta is we check sa Bible kontra gyud. Na makahatag example. Hello? Okay, bro. Go ahead, bro. Yung kung ano yung nasa puso mo, yun ang sundin mo. Yun ang parang sinusunod din ng ano sa mga pagdidesisyon ba. Pero alam natin sa Bible, kontra siya kasi sinasabi na yung puso ng tao para yung madaya, sabi ng Bible. Yun lang bro. Okay, thank you very much, bro. So, kuminsan ba, wa tay guidance kung nasa puso lang. Kung sa nasa mong heart, mauna na. Then what if your heart is not guided properly by the word of God? So, muna nga, the heart is above all deceitful. So, muna nga, mubitaw na yung di-instructa nga maminaw kita. So, but again, ang akong emphasize rin is worldly wisdom. Dili siya may itong dapat paminahon. It's about heavenly wisdom. So, yeah, totoo na, no? What else? Na pa ba? Thank you, Brad Bong. Natuloy lang. Si Sir the love money daw. Which is, daghan yun po mo na. How about kaning, for example, sa family? Ha? Tingnan ni May. Disiplina. It's true. Sabi say, fortunate ang Philippines nga dili pa kay stricto ang implementation na ng ilang di-approve sa UN. Nga, ang Philippines sa signatories sa kanang about discipline. So, sa uban, sa US, sa Canada, for example, other countries, ilan ang gi-implement. So, kita na to nga, bisa gamay lang raise ang voice, pwede na kang ikiha. Just like ato anak kong faculty sa una sa Budok, tuwa na sa Canada. Bidala yung anak dito, dako-dako na, nag-grade 1 ata, basta graders pa. First day sa eskwela, pag-uli. And then, I can sue you for blah, blah, blah. And then, papa, can do it. I return you to the Philippines. Deport you to the Philippines. So, nga na, first day of class, bata kayo, instruction na nga, mauna, which is opposite din sa Bible. So, seemingly, na-appearance of wisdom because, in a sense, pero they really fail to understand the source ng God sa problema. For example, ang parents, dili Christian. So, what kind of discipline po iyang ipan? So, basin magdisiplina siya nga sobra kayo, nga bang beyond his kanayang sane mind. Example, hubog na nagdisiplina. Yeah? So, the Bible is clear nga, bata pa gani, disiplinahon na. Ang God gani, mo discipline sa iyang mga katawhan, nga iyang gigugma. So, which is really sad nga, nagani sa TV sa una, sa ABS-CBN sa buntag, na imragamay nga message niya, ang pare ni Gingon nga, God is love, therefore, dili niya ipanis ang dili disiplinahon. So, tayo kung may gitunaan niyo sa seminaryo, kaklaro ng Hebrews chapter 12, nga God disciplines whom He loves. So, muna, usanas mga ba, nga grabe i-picture sa kalibutan because of that, nga na seemingly wisdom sa kalibutan ilang i-implement, buhaton din sa tao, nga kontra din sa word of God, ang picto, gubok ang kalibutan. So, muna, nga dili maayo ang worldly wisdom. Katong akong emphasize kanuna, kanang vowsy, no? Violence against women and children. Ang lang ibuhat, ilalang i-educate ang mga babae o silang rights. Hindi nila i-solve ang source ba sa problema. Kaya normally mang yun, muna yung obserbahan na to, so what I study nga ba, observe yun na to, kanang nga under the influence of drugs o kanang wine, alcohol, muna dili ka control silang self. Nya, muna, mangulata yun na. Nya, ikaw karon kabaw na kasi mong rights. So, imong sukla ng imuhang hubog nga bana, pero tinggo buta, papriso na nimo. Nya, labilag mo na yung breadwinner mo, wala mo suporta sa pamilya. At the same time, ang mga anak, mabuli pa, yung papay na priso. So, biligid siya wisdom. Sa mga marriage counseling nato, napa-verse diya nga, pakita, nga bali ang kalibutan. Sabihin na wisdom, pero it will even destroy the family noon. Whereas, talawang sa Bible, nindot kayo. So, muna diya nga, likay ta ng worldly wisdom, kay gubot ang resulta. So, katong violence against women and children, ang solution nato is identify ang sa problema. Una is, katong under the influence of drugs o katong mga alcohol, then tugluon na sa word of God. Daghan na tag mga igsoon nga gikan ana, ganit grabe kay katong adik, kapalahubog, alcoholic. Lahi na may lang kinabuhi ron. Nausab man sila pinag sa pulong Ginoo. So muna nga dili ta mo salig gid nang naa sa kalibutan nga wisdom kay mo na gubot yung labas no. So even nations dako na kay damage mahimo. Anyway, so where there is envy, self-ambition,
there will be disorder and wickedness of every kind. So, mao ko na ng worldly wisdom. Daghan ko nung diligid maayo. Whereas, kung imong tanawon diri sa verse 17, but the wisdom from above, muna siya heavenly wisdom. Wala ng word heaven, but where is above? Diba? The wisdom from above is first pure, then peaceable. Okay? So, putli, peaceable, kanang dili mo resulta sa away, gentle, willing to yield. Muna siya, sigsige kag tambag, dili gyud mo paubos, dili gyud mo yield. Gubot, full of mercy, maluluyon, and good fruits, nindot nga bunga, without a trace of partiality or hypocrisy. Panindot na, nang walay pabor-pabor, niya, dili sa pagkaroon nun. And a harvest of righteousness is sown in peace for those who make peace. May mapupo ni mga pagkamatarong, pinagi sa ni mo papugas o kalinaw. So, muna ang gitawag o heavenly wisdom. Nindot siya compared sa katong earthly wisdom. So, karon ang atong kwan is how to acquire this. Kini siyang heavenly wisdom. Kung kinahanglan ko tag wisdom, sa James 1:5, tingnan da, if any one of you lacks wisdom, let him ask of God. So, klaro na asa ang source of heavenly wisdom. At lukas Ginoo mga wisdom, dili sa taong lain. Kaya kanalabi na, dili Christian imong doolon. Lahi ginalag wisdom. Na kay problema, imong sultihas imong problema. Instead katambagan ka nga, dangop sa Dios. Usay itambag, palitong red horse. Maghubog. So, di ka kag wisdom na. So, anyway, source of wisdom nga nindot is from God. Kung wala kuno ta ana, kulang ta ana, mangayo ta sa Ginoo. No, nga naghatag kuno na liberally, no, freely, without reproach. Dili ka inon, di ka tagaan kay badlungon ka. Dili siya kuingon mo ana kung mangayo ka sa Ginoo. Will be given to him. So, ang problema is, how do we ask God or how does God answer us? So, may question. Asa na ito makuha na siya? Does God speak to us? RJ, mo na yung buhaton. What do you think? Asa na ito makuha ni? Sa the Bible, no? Yung sisirika. It's true. Diba? Okay, God does not speak to us directly, but He has His words with us. Muna nga, diha ka na ito mo dagan. Mula na, kung mo atulat na sa tao, basin nilimaw. Wala na ko ma-appeal din pero katong sa common kay nato, gibalik-balik nato sa lesson sa importance of God's Word. Katong bitang nihangyo si Richman, nga ipadala sila sa road dito sa balay, ito pwede ba ko igsuon, aron mawarningan sila, basin mabot sila ni maong dapit sa kasakit. Sa ito bag ni Abraham, sa diha Moses and the prophets, maminaw lang. So, una diha, God does not talk to us kanag yung in person, dili siya musulti nato, madungog nato, but He has His words. That is why, dangop ta dito. Wabi tamingon si Christ nga, naman sila pastor, naman sila pare, whatever. So they have the Moses and the prophets, or in other words, they have the scriptures, let them listen to them. So muna itambag ni Christ gani dito sa katong dato nga nagpakiloy nga naghangyo nga padala si Lazaro adto siyang panimalay kun pa siya so 5 kuno aron mawaringan basin kun maabot sa mga lugar. Okay? So tama na. So unsay muna problema unsay kay sumat ang trust nila sa pastor nga di nila mo check by themselves also. Dapat atong i-check. Wa na ko ma-appeal sa dire, Acts 17:11, di ba? Ang mga Bereans gidaig ni Paul because after hearing the words of God, ilang check ang scripture kung tinuod ba. Pero karon rely lang unsay naa sa pastor niya. Ang pastor mag-claim na sa Holy Spirit, magkiri-kiri ko sa padiha. Ang tuod na punta ang naa, mo rely na ta. So, even now, no, even what I'm saying, you have to check. Oh, you are free. Kinahanglan mo na itong buhaton. At kung check kung tinuod ba or sayop lang Dili tayo nga mo rely ta so much sa tao na lang yun. Of course, magamit ng ginong tao, pero mas maipot kita po mismo. Magsusi. You know, ako yung emphasize kanuna, no? The more I go back to the Bible, the more I learn. Daghan kayo kung nakita sa Bible nga lahi man dayang kwan dyan. So muna nga, tama ito yung Rika, you have to unlearn. So katong mga past na ito nga, lahi man siya. So i-unlearn to nimo. So muna, gani, nowadays, pila na ako ka-years siguro, wag yung basta-basta. Kanang, di pa sa una ba, mabasa kong libro sa sources, even from Church of Christ sources, nagbasa ko sa una. Karon, parang wala ko yung time na I would rather read the Bible and learn from the Bible. So, mo na way of God speaking to us. Diha ka makakuha wisdom. Okay, so, I hope mahatag tag time no, para sa pagbasa sa Word of God. Okay, sa ba, these days, labi na sa social media, murag, mas naghantang social media time compared sa Bible. So, delikado kay social media, normally na ang worldly wisdom. So, ito pa rin na heavenly wisdom. Dire, according to Paul kay Timothy, but you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. So si Paul nag-try to remind kang Timothy, kay bata pa ni siya,
Isa padayon sa mga butang nga imuhang nakatunan o na-assured ka na kay kasiguruan. Sa nasaig ka kan asa to nimo nakatuni. So asam to nakatuni. Normal nga interpretation is from his lula, o yung mama, murag mumantay mga pan. Pero it appears also nga siya, and that from childhood, you have known the Holy Scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. It could be nga, instrument lang iyang lula. But ang the Scripture mismo, dito siya nakakaton. Diba? So, nako sa chance nga, na-guidance, nag-lead siya sa katuyang lula, and siya knowing from whom. It could also be nga, nag-appeal ang kinisiyang Scripture. And that from childhood, I choose childhood daw, kaya ubang version infancy. Ang infant, di mo na makakaton pa Scripture siguro. So that's why I choose childhood na version. And from that childhood, you have known the Holy Scriptures which are able to make you wise. So makita natin, ang Bible makahatag to wisdom for salvation through faith which is in Christ Jesus. It will lead us to salvation. Muna, I hope we spend so much time sa Bible rather than mag-read sa mga novels. No, natin ubang iso, nag-collection yung Harry Potter. Huwag yung ka-collection, gusto ko sa kabuk Bible. I hope wala sa inyo dire. But naso iya pang i-post nga, nakakuha siya yung napila ka volumes of Harry Potter. Dili na ito na mo itong i-post dapat. So ang Bible makahatag itong wisdom. Nga naman, verse 16, ang scripture is given by inspiration of God. Diba? Kanya, magamit ko no for doctrine or teaching. So, pagtudlo, niya, reproof, pagbadlong nato kung sasayop nato. Hindi, correction, kung sa dapat natong buhaton. And instruction in righteousness. So, ang verse na, training in righteousness. So, nindot kay resulta, in fact, that the man of God gonna be complete, thoroughly equipped for every good work. So, ito na-emphasize nga, ang scripture gihatag aron ta mag-produce good work. So, kung dili kinahanglan ng good work, ganun kinahanglan pa mga scripture. So, namang mga pastor i-emphasize sila nga work wa gi-appeal. Pero gihatag scripture aron ta mo produce every good work. Diba? So, diha makita na to nga munang likaya nila ng verse 17 at sa 16 kutob. Pero naade sa verse 17 ang reason nga nang gihatag ang scripture. Aside from makahatag ang wisdom, yun diha, it will make us complete, equipped for every good work. So God desires us to produce good work. Wala siya nagpakamatay si Christ aron lang kita okay na mabuhat sa unsa. Licentiousness ang tawag na ano, imong lisensya ang kamatay ni Kristo niya pwede na kabuhat og binuang. I think nasa tong Zoom karon na siya gid-share na ko sa una. Ayun siya, sad lang diri sir kay ang mga pastor pala hubog. Ako ginilan ko kasabot ako na kay wala mas na mag-emphasize ng good work. Kay lagi gibuhat ng tanan dito sa cross ni Christ. So that's not wisdom from God. So, dili to right acquisition of wisdom. Kaya lahi na no resulta. Diba? So, ang right acquisition mo na nga, imo nang gamiton, kunya, imo imit ang purpose nga nung gihatag na siya. Aron kuno ta makomplito, equipped for every good work. Sangkap ta sa tanang mga may buhat. Okay? And then, of course, dili lang enough ka na pong maminaw. Sa ako nang giganyan sa, even sa itong Proverbs, siya, apply them. Diba? Ingon ni Christ dire sa Matthew 7, everyone who then hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. So diya, ipakasama ni Christ sa tao nga magdialamon, na nagtukod og balay dias bato, katong makadungog og mubuhat. So dili yun enough ang listening lang. Diba? Gani natin mga sa Psalmist, for example, you have to meditate and then act kana agad ato yung buhaton pod. Eh kung ngayon diha, nasa verse 26 ani, kung ipadayon mo, nakadungog ka, wala ka may buhat, mura ko nung kagbuang-buang. So dire gigamit ni Kristo nga mura kag naibalay ko may butukod sa bato. Pag-abot ko na sa ulan, nagbaha, niya kusog ang hangin, ikusukuso siya, wa gyud matumba. Kay gano man ang iyang pundasyon na aman sa rock. Unlike kanang naa sa baas, lagi concrete example is Malabuyok, nga nasa baas silang bahay, pag abot sa baha, abot sa laod ang ilang balay. Nadala gyud. May pundasyon baas na. Tinuon na siya, no? Sa puno na ka ba nabagoy magtukod og bias katong ni Kristo pag tinuod na pero na classmate ko sa high school sa una kusog man baha naabot man wa pundasyon abos laot ang bahay so tinuod na yun ni Christ. So muna nga using the Bible siya ro dikta mo agree nga naa di ang bibili wisdom kay ingon nga ni Peter, his divine powers given us everything needed for life and godliness. So tanan ko no nga kinahanglan nato para sa kinabuhi o pagka-Dios non na through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness, knowledge of Christ. So verse 4, thus He has given us through these things His precious and very great promises, so that through them you may escape the corruption that is in the world because of lust.
and may become participants of the divine nature. So, mga version, partakers of divine nature. So, imagine no, ang Word of God, kung nato na siyang kinabuhi at punan, kinabuhi, makaambita siyang Diyos nung kinaiya. So, muna nga, kung ato ng buhaton, muna, nakuha na to sa ayaw pagi ang heavenly wisdom. So, again, simple na kayo na, maminaw ta sa Bible, kay diha na ta ka wisdom. Kay di naman Ginoo musulti na to directly yun. So the words of God will guide us. Magito to sa Psalms, yung sa light to my feet, something like that. Diha ng Bible, gihatag na aron ta produce good works. And then maghatag wisdom sa nga mag-lead us na to kay sa salvation through Christ. And then sa pa kini maka-participate o maka-partake ta sa divine nature kada sa Ginoo. Okay? Naidugang ninyo. Sinamoy good insight nga i-share on how to rightly acquire this heavenly wisdom. Kasi na mo share. Sa Proverbs, sa first chapter of Proverbs, minention din about sa wisdom. Then, sabi the fear of the Lord. That fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yeah, sure. So, yeah, di mo makuha ang fear kung wala ka basta sa Word of God. Kaya din sa Word of God, dito mo yung nga, kaya nangin buhaton. Kung hadlo ka, mo itong buhaton. So, yeah, murag mubalik ya po ito para sa Word of God. Okay, sige, thank you. Okay, ari na ta sa the beauty of keeping heavenly wisdom. So, saan may makuha nato? Kung atong gina-keep, atong ginahuktan ka ng maong heavenly wisdom. Remember kanina sa itong Proverbs, yung diha sa verse 18, it is pleasant when you treasure them within you. Ang word treasure, pleasant niya. Katong sa kanya, beautiful. Most of the translation, pleasant yung gamit. Kaya sa kanya nga beautiful. Kaya kanina yung siya treasure. So, ako gipilit ng version kay, kung keep lang God, pwede mag-keep ka, pero ano mo treasure. Diba? Mas better yun yung treasure na mo nga. Diba? Aside from keeping it, imo yun na pinikamutan nga pura bagdili mo. Kay, imo yun lang ipakabahandi yun. Diba? Kaysa keep lang, gitago. Diba? So, dire, unsa may makuha din nato. Kato ganina, remember ni siya, no? Ako na mention niya, makahimo taog nga good works, diba? So, naingin dire sa James 3:13, muna before sa katong 14 to 17 kanina, itong tanaw, 14 to 18. And who is wise and understanding among you? Show by your good life that your works are done with gentleness born of wisdom. So, dire gihisgutan ang kanasang kisa ko itong wise and understanding. Ipakita ko no, by your good life, that your works are done with gentleness born of wisdom. So, makita na to ang mga buhat ko na to with gentleness. So, nindot ka na siya nga characteristics. So, siguro, we agree nga, di taganahag tao nga yung pag-istorya puros lang hambog. Di taganahag nga paghari-hari siya, di ba? So, mas maayag itong mga tao nga yung gentle, meek yung mga tao natin sermon na recently. So, ang ato ko ng mga buhat, gihimo ka. So, muray usa sa kanya siyang murag product sa kanang nay heavenly wisdom. Unya, kana siya, kanang pleasant man na siya, anong ganahan ka i-treasure mo because it's really good and it will be good for the people na mo appreciate nimo and good for your creator. Because God really wants us to produce good works. Wala tag isay para lang tagaglisensya to do bad things. In fact, baliktad din ang scripture gihatag aron mag-guide nato kanang doctrine, aron mo badlong nato, mahatag correction nato, mahatag instruction sa buhaton niya aron ta ma-equip for every good work. So in that way makita nato nga keeping this hidden wisdom complies the desire of God. Because ang desire bagis Ginoo, for example re sa Ephesians, ang ubang mga pastor arila sa 2 and 8 kay pasahe sila for by grace we have been saved through faith, no? Yan, verse 9, not of works lest anyone should boast. Stop sila dito. But why? Nganong gi-save ta? Yang katong works dito, works of keeping the law, di ato kining works be specified sa verse 10. So, nadire, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. So, klaro na, we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Diba? Klaro kayo nga, gustos Ginoo nga maglakaw ta good works. So, kung guided na by God's word, kanadi, heavenly wisdom na nag-guide nato, nakuha na to siya correctly, nag-produce na good works, dili lang ang tao ang ma-benefited. Ikaw, o ang Diyos po. Diba? Ang tao ma-benefited man yun sa good works nato. Diba? Kisa mo gaganahan yun nga works, sa mga dautan, ganahag dautan. Pero katong mga buutan, ganahan yun dili dautan nga binuhatan. Diba? So, ma-benefited sila. Yang Ginoo, ma-benefited siya in the sense nga nalipay siya. Kunya, kita, ma-benefited po ta because in the end, mabutas yung bilang presensya. Diba? Makita na ito, dili lang kita, ang tao nagpalibot na to, ingon ba ng Diyos?
So mo na siya ay beauty of keeping the heavenly wisdom. Kay nindot kayo ang epekto. Nindot kayo siya. Unya, aside from that, kung sa paman, dili ta i-reject sa Ginoo. Okay, di ba? My people are destroyed for lack of knowledge. So kita kuha tag wisdom by reading the Word of God. Kung tong paagis Ginoo makakuha tag wisdom kaya sa words of God man. So dili ta magkulang sa kibalo. Dili ta mabuhat sa mga butang nga kontras Ginoo kay sayop ta sayop man ni. So di ba? Una nga beneficial gyapon because dili ta i-destroy Ginoo kay di man pasabot nga once saved always saved, di ba? Wala man na magsulting Bible diya nga once saved ka always saved na. Klaro man nga maningkamot ka, faithful ka kanunay until the end. So dire katawhan na gid Ginoo, yan yung i-destroy. Ang reason is lack of knowledge. So kita sa katawhan tas Ginoo, pwede gyapon ta i-destroy. I-reject ta niya kung ato kunong gi-reject ang knowledge. So again, that's another reason nga no, nindot yun i-keep nato ang kining heavenly wisdom. I-treasure nato ng heavenly wisdom sa kinabuhi. And will serve as guide nato. So gani, in the rest Proverbs 8, 10-11, gi-advise na po to receive my instruction. Actually, chapter 8 is about wisdom personified. It's the wisdom actually, murag token kunuhay sa ato. So receive my instruction. So that's instruction from wisdom. And not silver. So makita na to, instruction, kanang ulos Ginoo, wisdom gikas Ginoo, mas maayo pandawaton kaysa silver. So may tanaw ninyo ani. So may pasabot ni not silver, not choice gold. Although obvious siya, pero I hope sila mo yung mga insights ani. So may gipasabot niya ana. We are admonished by wisdom to receive my instruction niya and not silver. Kita mga tao ba ganahan kitag mga in general lang kaya ako wa man ko kay mag-apar yan in fact wa gyud makita na kung bisag usa lang bisag sing-sing lang no uban dagko kay sing-sing pinakabuok pa gyud napay kwintas napay so padiha nga ang mga lalaki yung dagko so dagko kay mga sing-sing mga gold nya bulawan ng kwintas muna giapa sa tao pero ang advice sa Bible muna heavenly wisdom niya yun na not silver knowledge rather than choice gold dili basta-basta nga gold katong pinili gyud katong mahalon gyud. Ano daw? For wisdom is better than rubies. Okay? So, wisdom is better than rubies and all the things one may desire cannot be compared with her. So, ang her dire wisdom. Okay, kaya wisdom ang God. Sa Greek ni siya, Sophia. So, feminine ang gender, anak. So, manang her gagamit dire. Referring to the wisdom na siya. Na, dili ko no ma-compare sa wisdom kanang mga butang na silibutan. Even kanang mga mahalon ng butang. So, wisdom is better than rubies and all the things one may desire cannot be compared with her. So I hope nasabta na to. Nganong we have to treasure in our hearts kining heavenly wisdom. Because aside sa pag-mention kanina, kita na to dire nga mas labaw pag ikuno gani siya sa mga mahalong butang ng kalibutan. Okay? Namoy ikadugang before tayo proceed to the last part. Any insights, any comment, question? Dire? Okay? Wala? Wala. So, tirahin ko. So, the best goal ko of having heavenly wisdom. So, ganiha, balik yung punta sa atong proverb, sa verse 19, yun dia, as a result, your trust will be in the Lord. That's why I'm teaching you today, even you. So, kanang teaching you dire, sa katong yung nga, pay attention and listen to the words of the wise and apply to your heart. Apply your heart to my teaching. So, muna siya, in context, yung dire nga, that is why I'm teaching you today. Muna immediate context yun. So, ang end result yun is kato, we trust in the Lord. Dili ta sa tao. So, muna pinaka-goal na to, na eventually, ang atong kinabuhi, kung na yun, ang atong goal is, kato, kamautang mo salig sa Ginoo. Diba? Kibaw kita, no? Unsay na panggil sa kanang material things, no? Unsay maglisod, serve sa Ginoo tungod sa material things nga giapas, di ba? Kunya, dili na siya may goal ang material things kay ang wisdom is far above the kining material things. Kunya, labi na ang heavenly wisdom. So dire, again, ang purpose nga nung gitudluan ta nga maminaw ta is to have our trust in the Lord. So sa may makuha na to sa trust. Ano sa po ng trust? How do you differentiate trust from faith? Nabay kalahian? So before ta mo proceed, nabay kalahian ang trust ug ang faith? What do you think? May ganahan mag-share sa sa Zoom or dire? Wala? I don't know if you've noticed sa Bible nga some versions faith, some versions trust. Okay? Because ang faith ng God, really, kanang trust gina siya. Just like si Abraham, nasa faith, ipaadto siya sa lugar nga wa siya kibawag asa lugar.
Nya, mukuyog lang ka, pinagi sa istorya sa Ginoo. Di jud ka mukuyog ana kung wa kay trust. Nya, meaning wa ka nituo niya, kaya niya ihatag. So, kanang faith ug trust, mao ra gyud na siya. Actually, kung salig ka sa Ginoo, kung believe ka. Dapat ito yung example sa Old Testament. Sa katong si Moses bitaw, yung gibunalan ng bato instead of istoryahan ng bato. Sa Numbers 20 verse 12, yun dito, because you did not believe me. Sa one version, did you not trust me. So, believe o trust o kanang faith, mauro na siya. So, muna diha ang no, nga, ang natong pagpaminaw, pagbasa sa Bible, pag-meditate, pag-apply, will really give us kanang full trust in the Lord. Kanabang usahay, diba, usahay, mahadlok ta. Na yung mga lisod kayo ng pan, magkabahadlok ta. Muna akong kanuna emphasize, convert your fear into faith. Kay mo na ang gusto sa Ginoo nga anta musalig ta niya completely. So ato'y padayon sa ato no. Sa ako nang ganina kung magkulang tag wisdom mangayo tas Ginoo. Pero ini pangayo na to of course using God's word. Pero ipadayon na to nga verse na dihay gisulti na ni si James. Kuno sa metabo kung bisag nangayo ka kulo di ka mo trust. There is verse 6. But let him ask in faith. Diba siya ask wisdom from the Lord, ask from God, something like that. But let him ask in faith with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. So, kung wala kay pagsalig, ngayo to ga bro, di ka mo salig, for example, na ipabuhat mo paglisod ni, hindi na ka mabuhat. So, wala pa ni salig ato. Kaya kanang trust ng God o faith, dapat mabuhat magbuga. Muna sa Old Testament nga concept of faith, buhat. I think familiar mo sa story nga doon ay tao daw nga na kamaobang mo bike bitaw. I don't know how true ni siya but sila kung kadungog sa dani. Sa Niagara Falls, taas ko na kayo. Na ako may cable nga pwede latayan og bike nga kanang tangtangan og guma ang yantas lay padaganon. So na daw giputan na mutuo ba kanako nga kaya na kumulabang dito using this bike. Siyempre nakita mo siya, tuo siya. Nya kay mutuo siya, sige sakay nako. Wa siya mosakay. So mituo siya kuno pero wa siya mo trust. Diba? Kaya mo siya masakay. So, but actually, ang pagtuo sa Bible, trust yun. Salig yun. Just like si Abraham lagi. Di pabiya siya, dadoon siya sa lugar nga, makita sa Ginoo. Kato, misalig lagi siya sa Ginoo. Nga sa Bible, nga, by faith, Abraham obeyed when he was called out to go to a certain place which he did not know. Diba? So, I hope, nakita ito din kay verse 17. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. So, dili enough kung ngayon tawag knowledge from God, but actually, muna, usalig po ta. So, kung siya mabasa nato sa Bible, saligan nato. For example, tingnan na, kinahanglan disiplinahon ang atong mga bata. Nya, ang atong mga silingan, di man ko disiplina, nya, labinag na ibalaot, oy, pwede ka ikiha. So, asa mo karoon imong buhaton? Musalig ka sa Bible nga dapat imong i-implement ang discipline or mahadlo ka sa nga ipapriso ka. Di ba? So, diha na mo matter karon kung ni-trust ba gyud tas Ginoo nga misalig ba gyud ta nga if you implement the Bible, the effect is good rather than kanang sa worldly wisdom. So, muna diha ang example. So, dire balikan nato ning verse. Ingon ni Paul, but you must continue the things which you have learned and have been assured of, knowing from whom you have learned them. And that from childhood that you have known the Holy Scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. So, nadring faith sa ubos. Kini siyang make you wise for salvation through faith. So, kanang faith, trust. So, muna'y dapat murag best goal na to, no? Nga, musalig na ta completely ni Christ. Pero ang uban, nasubrahan pong salig nga. Gibuhat na ta ng Kristo, magbuhat na bisig unsa. Kaya dili na mo tinuray pagsalig sa Ginoo. Pagsalig sa Ginoo is, mubuhat ka kung sa'y gusto niya. Iyang gisuhig man ta aron ta mo-produce good works, mao na itong buhaton. Itong tinuod nga, ni follow ta. Muna nga, faith without works is useless, di ba? So, yes, through faith, maluwas ta, pero kada nga faith nga mubuhat. Muna gibalik-balik kanunay, the faith that saves is the faith that works, di ba? Ang pagtuo ko na makaluwas katong pagtuo nga ni buhat. Muna sa James, gibalik-balik na ni James, kaduha na sa verse 17, na faith alone without works is useless. Verse 26, mapugyapon, faith without works is dead, di ba? So, gibalik yun na ni James nga pagtuo na di mo buhat, useless na siya. Dili na makatag og salvation. Dili ta wise ni anak actually. Muna wisdom sa kalibutan ra. Pero wisdom sa Ginoo is mo to bubuhat ka unsay ipabuhat. So muna ang pagsalig. So I hope natin na kuha karon nga points sa katong tulo ka points. Una is asa tanto makakuha no? The right acquisition of heavenly wisdom, then
the beauty of keeping heavenly wisdom, and then the best goal nato nga buhaton is to really fully trust the Lord. Unsa yang pabuhat, no matter how seemingly difficult to do, buhaton gyapon nato. Trust lang yun, just like sa Abraham. So, diha malipay Ginoo, and then nindot ang epekto. Before I proceed to the reflection, bisig na mo'y gusto ipaapas pa, anything you want to share, experience in life, or mga na-observe sa kinabuhi, pakishare ko no, para madugangan pa atong kaalam karong gabi na. Sir, share na ko ng sir ko lang sa faith, sir, no? Kay panugod ko sa iba, yung na CR, if dili matag sa tuwa, ang atuang giyampo sa Ginoo kay kautangan din ka og kuan ba? Kautangan din tagsalig sa Ginoo. So mo din ang nature niya. Kapila na kabantay ko sir, kapila naman yun nga kuan. So for example, na ko katong mga past experiences na ko, kapila na yun ko na testingan. Anak ko nga kanang faithful ang Ginoo, pero night times bitaw sir nga wala siya gihatag ang imong gi-praise sa imong tungod kay dili pa ka ready. Yeah. Tungod ba ready in a sense dili lang siya physically ready, however spiritually ready to accept and kanang maturely ready sa wala pa kay enough wisdom nga modawat sa unsay gihatag sa Ginoo sa imong. And then naadto ko gyampo to sir nga kanang one can actually can be shared ako katong sa Australia sir ba. Niya na solidarity fund. Nga, ang funding niya is mo-cover sa registration. Kaya ang registration na mo sir, 895 Australian dollars. So, 33,000. Nga, airfare sir, mo-cover sa siyang airfare. So, total kay 1,600 Australian dollar niya. Pero kung ganahan, di gusto na ali. Wala na ko nagtuo sir, nga, maabot ko na nga point sir ba kay balipasing na kay gusto nga ako ang giingnan ako ang advisor bag 2022 nga ma'am ganahan ako i-present ako ang thesis ng pag-publish. Wala na ito ako remind niya. Pag 2023 sir, mga July kay iya kong bitag, ganapon ni Buwan conference sa Australia, siya nga-apply. Doon ko sir, ni-apply na sa ko. Niya, siya na yung funding, i-try sa apply funding. Niya, try kong apply funding sir niya, na-discourage ko kay ang nakabutang dito kay waitlist ko niya. Akong advisor kay nadawat na siya, na-grantee na siya. So, sige lang. Pero na nakabutang dito nga waitlist man. So, niho ko. So, for example, na ako yung friend sir niya, niho siya nga ayaw na lagi kay posible na kay dagan kistulan nga participants. Dilian na rin ko nga kay kawo mo nga ganahan jud din ako. Walang gubin ako siya desire initially mo rin ako siya sa ako nga mo to nga sa kadaghanan na itabunan na kung Lord ganahan gid ko ani. So ako rin gikuan is i-pray na ko niya ningon sa tutong lula nga tabang ito pangadi kung para sa ako Then like last April before ko mag-birthday or two before sa birthday kay nakadawat ko email nga kanang natagaan ko grant. So mo to niya or nalipay ito po wala na ipalaway na bitaw na ko. So napadayon ako pangadji niya naabot din siya, heard na ba? So, kung kung ako na-realize na kung ganahan ka, mangayok ka, ganahan din ka instant na mo answer din ang Ginoo. Pero, kung wala, mo to nga na-anxious man ko ato actually kung pag-camp kay hindi ko kasabot nga, sige kong trabaho niya, sige kong kuha niya, tilermi na niya, kuha na niya active sa funding niya. Ngayon ko di ko sign, sir ba? Ako nga, Lord, kanang siya ni Lord nga. Kanang muhatag daw niya, mo-fund daw ang school, pero kung fund sila kay, kung whatever ang amount daw kay, every 2,000 nga ma-shell out nila, kay ako ang Tagalog Return Service, then ako niya, 26 months to pay kay Stanan. Niya, kung dili ka ni mahatag ang both sa ako, Lord, dili ka na para sa ako, hindi ka na sa Amerika, alam ko sir, na-amount man sir pa nga, niya na ang pilahan nga, wala na sila funding para sa senior high school. So, napalbaan na kung sabot sir, na ganahan din kayo sa red mo to nga, all the more, sige ko pa nga jig niya mo to nga, naapot din siya. So, na-solve rin siya ba? So, mo to na, thankful kay Kustanan, kay Juan, bitaw nga, wala. Although, lisod siya, pero mo rin na nga, kung buging up na manggod ka, dayon, sa first pa lang gani, kung wala kong sali ka to sa Ginoo, kung wala na lang yung ko ni-register, kaya apin ako, ni-register din mo, kay mabaya din kanya. May gani, pag-register na ko, dili din siya mabaya dahil after 1 month din niya, kung nakita sa nila nga ni-register ko niya, after a month pa ang payment, ang collection, which is April 28, ito ay, siguro din siguro ng bata
share something, eh, hatag yun sa imo, sir. Sige. So, thank you kaya sa imong sharing, sis, na sa indot na, praise God na, nga, nag-answer mo prayers. So, ilang kita po mo give up sa pan po, no? Wala, padayon ta. Then, we have to accept again ka mga negative answers. Kailangan yung mga cases good nga. Pero bag, dili gid para ato po ba? Na say better plan ba? So, ako nag-emphasize. Kung katong plano nako sa una, nadayon pa, di ta may unani karon. No, but seeing the effect karon ba ko, pero gyud wala gihatag tus Ginoo. So, despite ato mga wala di ko give up nga bisan do fail akong plano at that time. Wala nang gyapos Ginoo. So karon nakita ko nga wala gihatag ang Ginoo kay kung hatag pa to. Bisan lang dahil katong ko sa LBC lang ko, basin naniguha ko sa LBC. Kung gidawat ko sa LBC, na-fail to for some reason. So lain pa nga na fail. Pero karon kita na ko nga good nga gihatag ko sa Ginoo. Kaya despite nga wala gihatag, di gid hunong sa atong pagtuo. Padayon nag-apunta because nga God has a better plan for us. No? So ayaw lang yung give up sa Ginoo. Sige, kay maragwa naman tayo oras. Thank you kay sa series, no? Sa Anchor Bong, si Adres, si Erika, si Balo, nag-share. So, para lang to reflection na. So, una na ito nga reflection, do we always read the Bible and apply the heavenly wisdom that we can get from the words of God? So, muna itong hunaan, unsa ba ka instance ang atong sige ba tayo nabasa sa Biblia? Everyday na ba tayo nabasa? Or kung ano sa nawala? Yeah, again, di lang kutob sa reading, apply po. I-apply po nato. And then, do we really treasure in our hearts the words of God as evidenced by our constant meditations on His words? So, kung wala kita magunahon na siya pulong, medyo questionable na, wala ta mag-treasure sa kasing-kasing sa mga pulos Ginoo, amount ng words of heavenly wisdom. Third, by reading and meditating on the words of God daily, do we fully trust the Lord in whatever situations we are in? So, supposedly atong goal is complete na itong trust. Whatever situations, ma-pandemic man, non-pandemic, at whatever, full na itong trust nga ito sa Ginoo. So, I hope ang words of God can help us survive kaning mga problema sa kinabuhi. Okay, so, dahil salamat, wala naman tayo panahon. Thank you very much sa nag-share again.